Magandang hapon po. Timbog sa magkakahiwalay na operasyon ang mga dayuhang sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad. Naaktuhan po sa Pampanga ang mga Korean national na may high-tech umanong paraan para makapang-scam. Sa Pasay City, sangkot umano sa money laundering ang dalawang nag-ooperate ng illegal gambling sites. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasama ang mga operatiba ng PNP-CIDG, pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU ang condo unit na ito sa Pasay City. Sa hiwalay na unit, inakalang isang dayuhan lang ang nasa loob hanggang binuksan ang isang divider. Bumulaga ang isa pang dayuhan na nasa kanyang computer habang nagsasagawa ng illegal online activities. Siyam na dayuhan ang arestado. Nag-handle umano sila ng websites na nag-aalok ng sugal sa ibang bansa. 8 Chinese at isang Vietnamese kung saan sila ay nag-ooperate ng illegal online gambling. So, naabutan nga natin sila sa kanilang mga workstations. Base sa report ng Chinese police, sinasabi din nila na nagkakaroon din ng palitan ng pera at may mga ginagamit silang mga fake na bank accounts. So, pumapasok din po dito yung sa aspeto ng money laundering. Sa Angeles, Pampanga naman, 2 villa ang pinasok ng mga immigration agents. 8 Korean nationals ang huli sa akto na nasa kanilang workstation. Ayon sa BIFSU, tumutulong daw ang mga hinuling dayuhan sa high-tech na paraan sa kanilang mga partner na scammer na nag-ooperate sa iba't ibang bansa. Sa isang setup naman ng opisina, doon mismo ginagawa yung online gambling at yung bentahan din ng virtual token kung saan ito yung ginagamit nila at binibenta sa mga kliyente nila upang magsugal sa kanilang online gambling operation. Nagbebenta sila ng mga bank accounts at binibenta nila ito dito nga sa mga scammer. So dito pinapadaan yung mga illegal proceeds nitong mga scammer. Dinala na sa BI Detention Facility sa Bikutan ang mga inarestong dayuhan na wala pang mga pahayag. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pahirapan ang biyahe sa maraming kalsada sa Benguet dahil po sa mga pagguho ng lupa bunsod ng masamang panahon. At sa Baguio naman, unti-unti nang bumabawi ang mga negosyo sa muling pag-usad ng turismo. Mula sa Baguio, nakatutok live si Von Aquino. Von? Piya mahabang pila at paghihintay ang tinitiis ng mga motorista na dumaraan sa alternatibong ruta dahil sa sarado pa rin Governor Bado Dangwa National Road dito sa Tublay, Benguet. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet nang aming datnan bandang 3:00 ng hapon. Ang ilan sa kanila, kalahati hanggang 1 oras nang naghihintay para lang makadaan sa Suyok Pozos Provincial Road na stop and go o salitan lang ang pagdaan ng mga sasakyan. Alternatibong ruta ito matapos isara ang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road dahil sa landslide. Ang ilan sa mga dumaraan dito, nagbabiyahe ng agricultural products. Grabe ang hirap namin dito kasi pag gusto mong bumalik ulit, wala na. Hanggang bukas na naman. Kasi ang layo. Pag sa Governor, mga ilang oras lang ang biyahe nyo? Mga 20 minutes siguro. Pero dito sa mas mahabang daan? May 1 oras yata. Ang ilang residente, naglakad na lang. Pag sumakay kami, diyan lang kami bababa kasi doon na kami. Sa basta doon na. Oo. Dahil sarado to, Maglakad na lang. tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH. Ang mga bako, naghahakot ang mga lupa na isinasakay sa mga truck. Sa Atok, Benguet, maraming kalsada ang nasira kung kaya't ang ilan ay hindi madaanan sa ngayon. Kabilang riyan ang aming narating kahapon sa Barangay Paway kung saan makikita ang napakalalaking bitak sa kalsada sa Paway-Olis-Bosleng Road. Sa kuha ng Atok MDRRMO, makikita ang malaking uka sa kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Matapos ang inspeksyon, may mga idineploy na heavy equipment ang lokal na pamahalaan para mag-clearing operation sa mga apektadong kalsada. Gayunman, patuloy na nagpapaalala ang LGU na iba yung pag-iingat sa mga high-risk areas.
Sa Baguio City, matapos ang ilang linggong pag-ulan, unti-unting bumabawi sa matagal na pagsasara ang ilang negosyo, tulad ng go-kart rental sa Burnham Park. Sabihin natin na sa ma'am, 40% po, mga ganun po. Kasi po last week ma'am, sobrang sarado po kami ng buong week eh. Si ulan po ng ulan. Tapos parang sadyang ngayon ma'am, kahit papaano nakakabawi po kami. Parang unti-unti po ma'am. Nakakapamasyal na rin ngayon ang mga turista, tulad ng mag-asawang senior citizen na bumiyahe pa mula Mindanao. Parang malamigan naman kami. Sobrang init sa Cagayan, sa Mindanao. Alam naman natin ang panahon dito talagang malamig, may ulan. May mga balikbayan din at mga galing Pampanga na hindi na raw makansel ang biyahe pa Baguio dahil na-schedule na. Friend group namin, matagal na po din nagkikita after how many years na po. And regardless pa rain or shine, tutuloy lang po namin. Medyo tight na yung schedule namin, so pinasya lang namin yung mga bata dito sa Baguio kasi first time din nila. Pero ramdam pa rin ng mga ilang tindahan ng souvenir ang matumal na bentahan ng mga pasalubong. May isang tindahang binawasan na lang muna ang pagkuha ng paninda. Dati pag ganitong oras na may mga tao na. Ngayon halos wala pa ang taong pumapasok sa pesto. Pia, sa mga oras na ito ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong mahina hanggang sa malakas na ulan na posibleng mas nagpapahirap pa sa clearing operations na isinasagawa doon sa mga kalsada na may landslide. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Simula na po ngayong araw ang dagdag na 2 peso discount sa diesel para sa mga driver ng jeepney at UV Express. Pero may mga tsuper na umaalma dahil hindi nila sila kasama sa fuel subsidy. Susundan pa ito ng bagong round ng oil price hike. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang kita sa araw-araw na pamamasada sa jeep ang inaasahan ng pamilya ni Jake para matugunan ng mga gastusin at pangkain. Kaya ang 2 pesos na dagdag sa fuel discount, malaking tulong sa gaya niyang tsuper. Hindi katulad dati na 10, kulang na kulang. Ngayon maganda naman ma'am sa 12. Ngayon, pambili ng ma'am, galunggong, pwede na. Ayon sa LTFRB, makakatipid ng 1,800 pesos kada linggo ang mga tsuper dahil sa 12 pesos na fuel discount. Sa gasolinahang ito dito sa Quezon City, nagpalit na ng presyo. Mula sa dating 10 pesos kada litro, nasa 12 pesos na ang binibigay na fuel subsidy. Yun nga lang, para lang ito sa mga qualified beneficiaries, kabilang na ang mga driver ng jeepney at UV Express. Dapat nga po kasama rin kami dyan eh. Pares lang hindi po kami namamasada. Kailangan na kailangan talaga yun kasi discount yun para sa amin. Sinasamantala ng mga tsuper ang pagpapagas, lalo't may nakaambang pag-alagwa na naman ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro sa diesel at hanggang 3 pesos sa gasolina, ayon sa oil industry source. May karga kasi alam nila dito lang po sa amin ang mababa. Parang nabawi lang yung decrease na yon at ngayon ay bumalik uli tayo dun sa increase. Hindi nasundan yung sinasabing diplomatic window ng discussion kasi nga may inatake na namang 2 vessel. Dismayado na naman sa oil price hike ang ilang tsuper. Wala rin naman po yun kasi babawiin din naman nila pagtaas ng diesel eh. Parang lang din sa amin, parang nilalaro lang din kami. Kahit na itaas pa ng itaas nila yan, ganun din naman po, binabawi din naman po nila eh. Ay, hindi po sapat yan. Kasi po dati, 4 na ikot lang ginagawa ko, no, 57 ng diesel. Ngayon, ginawa ko 5 para pandagdag sa diesel. Sana nga lahat eh. Sabi ng transport group na Manibela, sana ibigay sa lahat ng pumapasada ang fuel subsidy bukod pa sa matagal na nilang hirit na dagdag pasahe. Wala naman totoong rollback na naganap kung meron man piso, 2 piso. Tapos pag susunod na araw, magtataas na naman sila pa piso-piso hanggang mabawi. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ginulantang ng malakas na lindol sa Indonesia. Umakyat na sa 38 ang kumpirmado na sawi. At base sa huling tala ng kanilang Disaster Management Agency. Nakatutok si JP Soriano. Tila dinuduyan hanggang unti-unting gumuho ang gusaling ito sa Maumere Port sa southern Indonesia nang tumama roon ng 7.7 magnitude na lindol. Namayani ang takot sa mga pasaherong nagtakbuhan papalayo.
Kita rin sa isang video na kuha mula sa barkong nakadaong ang takbuhan ng mga pasahero. Habang may mga debris mula sa gumuguhong gusali ang nagbagsakan sa dagat. Ang epicenter ng lindol kaninang umaga ay sa dagat malapit sa Flores Island sa probinsya ng East Nusa, Tenggara. Nang huminto ang pagyanig, dali-daling nagbabaan ang mga pasahero mula sa nakadaong na barko. Sinuyod ng mga rescuer ang gumuhong gusali. Isang bangkal ang nahukat. Naramdaman din ang halos 1 minutong pagyanig sa mga kalapit na rehiyon. Dahil sa dagat nagmula ang lindol, itinaas ang tsunami warning sa ilang bahagi ng Indonesia. Nagtala ng mga alon na hanggang 1 metro ang taas. Binawi ang tsunami warning makalipas ang 3 oras. Ayon sa Philippine Embassy sa Jakarta, walang naitalang Pilipinong naapektuhan ng lindol. Pero patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Filipino community sa tinamaang rehiyon. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Pasikat pa lang ang araw pero tila dumilim ang kalangitan dahil sa pagkasunog ng isang mall sa Santa Cruz, Laguna. Kuha ang drone video na yan bandang alas 5:30 ng madaling araw. Nagsimula ang sunog bago maghating gabi. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago idineklarang under control bago mag-alas 8 ng umaga. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, walang naiulat na nasawi o nasaktan. Samantala na trap sa nasusunog na bahay sa Maynila ang isang senior citizen at kanyang kasambahay. Nailabas ang 2 pero namatay din kalaunan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Mag-aalauna ng madaling araw nitong Sabado nang maalarma ang mga residente dahil sa usok na nagmumula sa nasusunog na bahay sa kanto ng Don Quixote Street at Dapitan Street sa Sampaloc, Maynila. Agad rumesponde ang nasa 25 truck ng bumbero at itinaas na sa unang alarma ang sunog bandang 1:02 ng madaling araw. Ayon sa isang saksi, nagulat sila sa sigaw ng mga residente sa nasabing bahay. Pamilya sila rito kanina na sumisigaw ng help. Kala namin, yung bata isusugod lang sa ospital. Tapos pagtingin namin dyan sa may bintana, may usok na. Kaya bumaba kami, nagsisigaw na kami dito ng tulong, may sunog. Nakalabas ang ilang residente, pero natrap ang isang senior citizen at kanyang kasambahay dahil sa kapal ng usok. Puro usok lang yung nakakasalubong natin. Habang hinahanap natin yung 2 na-trap sa loob, yun nga yung challenges na na-experience po natin. Mayroon siyang back door, kaya lang naka-lock siya. So hindi rin siya accessible. Nang makontrol na ang apoy, nailabas na ang 2 babaeng biktima at sinubukang i-revive. Pero dahil unresponsive sila, ay isinugod na sila sa pagamutan kung saan sila tuluyang binawian ng buhay dahil umano sa suffocation ayon sa barangay. Tiniyak naman ng barangay na tutulungan ng pamilya ng mga biktima sa pagpapalibing. Yung pinaka-immediate yung burial assistance po, lalong-lalo lang po sa kasambahay kasi bago lang po siya dito Makalipas ang mahigit 30 minuto, tuluyang naapula ang apoy. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog at talaga ng mga natupok na ari-arian. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mark, safe sa baha ang isang pamilya sa Las Piñas. Ang kanila kasing gate may sarili raw flood control project. Kuya Kim, ano na? Nang nalubog kamakailan sa baha ang Las Piñas City dahil sa sunod-sunod na buhos ng malakas na ulan, ang mag-asawang Keith at Paula hindi raw nalunod sa pangamba. Kahit katuhod ng taas ng tubig, hindi pumasok ang baha sa kanilang bahay. Ininstall na ng mag-asawa ang pinagawa nilang flood barrier. Binubuo ng 6 na pinagpatong-patong na panel. Gawa po siya sa stainless steel. Yung loob niya hollow. So madali lang siyang buhatin. Yung 2 ng asawa ko yung nagtutulungan kapag alam namin na tumataas yung tubig. Kaming 2 na yung nagbubat. Madali naman siyang i-manage at the same time madali din siyang itabi.
Bago rin nagkaroon ng flood barrier sina Keith, naranasan daw nila mabaha. Yung last na kabagat, 2025, yun ngayon nalubog yung kotse namin na hanggang Manibela ata, hassle ng paglilinis, yung mga gamit na nabasa. Even yung inidoro namin, umaapaw na yung mga drainage. Doon na kami nag-decide that year din na maghanap ng mag-i-install ng flood barrier. O yun, meron naman na kami nakuha. Pero paano nga ba gumagana ang mga flood barrier? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa mga to flood control barriers. Ito'y harang na ginagamit upang pigilan o ilihis ang baha para hindi ito makapasok sa mga bahay, kalsada, gusali o iba pang lugar na kailangan protektahan. Ang mga flood control barriers, maring permanente o di kaya ay temporary lang. Maring i-install kapag may paparating na bagyo o baha at alisin pagkatapos. Gaya na lamang kina Keith. Paano naman itong gumagana? Kung titingnan natin yung mechanism mismo ng floodgate barrier, dalawa kasi yung pwedeng maging purpose niyan. Kokontrolin niya yung tinatawag natin na hydrostatic at saka hydrodynamic forces. Ano yung hydrostatic forces? Ito yung pressure, no, na ina-apply mismo nung tubig para makapasok siya doon mismo sa isang space, ano. Tapos naman yung hydrodynamic, ito yung puwersa na tumutulak mismo doon sa flat surface na floodgate barrier para makapasok din yung tubig. Kaya niyang i-resist yung mga puwersa na yon tsaka yung mga pressure na yon. Kaya rin niyang harangin yung stagnant water. Pero magkano naman kaya ang magpa-install ng flood barrier? Ang inalat namin na budget talaga dito is medyo malaki, 120K plus. Pero sulit naman daw. Dito sa bahay, meron ng kahit pa paano peace of mind na hindi na kami natatakot na umulan. Medyo kampante na kami. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sensitibong balita po mga kapuso, tinamaan ng pana isang grade 10 student sa San Mateo, Isabela. At ayon sa Schools Division Office na Isabela, nagsasanay ng archery sa loob ng classroom ang isang student athlete para sa posibleng pagsali sa palarong pambansa. Pero ang pinakawalan niyang pana, tumama sa biktimang estudyante. Batay sa report ng eskwelahan at ng pulisya, walang inaprobahang archery practice ang principal sa loob ng classroom. Iniimbestigahan na ang insidente para malaman kung sino ang may pananagutan sa insidente. Ayon sa School Division Office, inoperahan ng estudyante at nasa maayos ng kalagayan. Inatasan na ng DepEd Isabela ang mga paaralan na balikan ang kanilang safety protocols para sa mga aktibidad na gumagamit ng equipment na maaaring magdulot ng injury. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari at ang driver ng isang supercar na nadiskubring gumamit ng peking plate number. Ay kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, natukoy nilang ang aktor na si Derek Ramsey, ang rehistradong may-ari ng sasakyan, habang isang negosyante naman ang nagmaneho nito. Dahil dito ay pinaalarma na ng LTO ang supercar. Sinuspindi ng 70 araw ang driver's license si Ramsey at ng negosyante habang isinasagawa ang investigasyon. Sa paunang impormasyong nakalap ng LTO na ibenta na umano ni Ramsey ang sasakyan sa isang negosyante at ang negosyante umano ang gumawa ng peking plaka gamit ang initials ng kanyang pangalan. Pero hindi pa kanila naipalipat sa pangalan ng negosyanteng sasakyan at si Ramsey pa rin ang registered owner sa kanilang records. Kaya kasama si Ramsey sa pinaharap at pinagpapaliwanag sa August 24. Kailangan niyang i-prove sa amin sa LTO na kung nabenta na niya o pinahiram ba niya para malinawan lahat. Kailangan daling niya yung mga deed of sale niya na nabenta na niya doon sa tao para ma-determine na kung yung tao lang ang may problema. Sabi ni Ramsey sa GMA News bago tuloy ang magkaroon ng konklusyon, basahin muna niya ng maigi ang pahayag ng LTO. Naitala sa ilang probinsya ang kabi-kabilang insidente ng pang-aabuso sa mga aso. May nahuli kam ng mga aso na nasangkot sa disgrasya ng isang motorsiklo. Nakatutok si Jonathan Anda. Diretso lang ang takbo ng motorsiklong ito sa barangay Tandang Sora, Quezon City nang sumalpok siya sa asong biglang tumawid. Nawala ng balanse at tuluyang sumemplang ang rider. Malakas yung impact narinig talaga namin. So, chinek ko yung CCTV, yun. Doon ko na nakita na
bumagsak na yung motor. I thought nga, nadulas lang kasi basa umuulan. Nung riniwi ko, okay, aso pala. Nahirapang tumayo ang rider. Nilapitan at tinulungan ng isang residente. Nagtamuraw ng galos sa binte ang rider pero agad ring umalis. Ang nasalpok na aso tumakbo palayo at hindi na nakita ulit. Ayon sa may-ari ng CCTV na nakakuha sa insidente, sa kapitbahay nila ang aso. Sinubukan naming hingi ng pahayag ang barangay pero tumanggi sila dahil hindi raw nakarating sa kanila ang aksidente. Sa Dumangas, Iloilo, 2 aso ang nakitang patay. Kita pa ang bakas ng dugo sa kanilang bibig. Hinala ng mga opisyal ng barangay posibleng nilason ng mga aso. Ipinalibing na ang mga aso at hindi na inireport sa pulisya. Sa Bacolod City, sinagip ang isang stray dog na natagpo ang matamlay at sugatan. Ang ido na siya, pwede na sa mga tipan sa iya. Gagalagaw lang, dahil damo na siya nakagat. Batay sa eksaminasyon, nagtamo ang aso ng sugat sa mata at bali sa kanang paa. Pinaniniwala ang hinampas ang aso. Buntis din pala siya. Pag abot niya, nag-bleed na actually ang iyang eyes, no? Kaya tayo nag-rupture iyang cornea. Kaya sa assessment namon, may line fracture pagid siya sa iyang zygomatic na bone. Anemic pagid siya. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Isang malaking isda ang bumulaga sa mga taga-Pandukot sa Kalugkit, Bulacan. Halos hindi na ito magkasya sa basket ng hulihin. Ayon kay news scooper Kim Cortez Infante, toman ang tawag nila sa naturang isda. Isa itong snakehead fish na itinuturing na invasive species na kinakain ng mga native at endemic na isda. Sa bayan naman ng Hagonoy, tilapia ang napadpad sa loob ng isang bahay. Kwento ni news scooper Angela Santiago, posibleng galing ang mga tilapia sa umapaw na palaisdaan malapit sa kanilang bahay. Bahagya na pong bumubuti ang panahon pero bakas pa rin ang pinsala at perwisyong iniwan ng mga pag-ulan. Sa San Simon sa Pampanga, ang baha nangingitim at mabaho na. Nakatutok si JP Soriano. Gusto ko na po may pasok na test ko na para makapag-aral na mabuti. Walang pasok sa Dagupan City National High School pero nasa paaralan ang grade 11 student na si John Mark. Doon lumikas ang kanyang pamilya nang bahain ang kanilang bahay. Pero kahit ang ilang silid ng paaralan, lubog din sa tubig. Bumaha rin sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan. Sa tala ng DepEd Regional Office 1, mahigit 300 paaralan sa Ilocos Region ang apektado ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Mahigit 1,000 classroom ang napinsala. Hindi bababa sa 10 araw nang walang pasok ang mga mag-aaral sa Pangasinan simula pa noong nakaraang linggo. Pero ayon sa DepEd Region 1, hindi kailangang magpatupad ng make-up classes. Kaya-kaya pa naman, sir, itong 10 araw na number of days na nawala. Although may class suspension, ay may nagsagawa naman po sila, sir, ng mga online classes at modular classes. Sa Kalasyaw, bakas ang perwisyong iniwan ng baha sa ilang barangay. Ayon sa Pangasinan PDRRMO, mahigit 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Maitim at mabahong baha naman ang namemerwisyo sa mga residente at motorista sa San Simon, Pampanga. Sinisisi ng mga residente ang pagbabara ng mga kanal. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga sasakyan sa San Luis, San Simon Road. Apektado na rin ang kabuhayan ng ilan. Hinina po talaga. Mga ilang porsyento hinina niyan, sir. Nasa 80% po. Madalang po talaga. Ayon sa Department of Agriculture, Pampanga ang may pinakamalaking pinsala sa agrikultura na nagkakahalaga ng 131 million pesos. Sinundan niya ng Nueva Ecija at Pangasinan. Sa kabuuan, umabot ng 689 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa mga rehiyong sinalanta ng mga bagyo at habagat. Karamihan, mga napinsalang palayan na may halagang 451 million pesos. Yung 451 million worth na yun, yung total area affected is about 18,000 hectares. Ang medyo maganda konti rito, partially damaged ng 18 is 15,500 hectares. Pag sinabing partially damaged, may chance pa yan ng recovery. Yung totally damaged is about almost 3,000 hectares. 2 milyong piso naman ang halaga ng pinsalang naitala sa livestock.
at poultry. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang ang pagkalubog sa baha ang iniinda ng ilang residente sa Bulacan. Meron na rin po sa kanilang nagkakasakit at pasintabi po, inaalipungan na ang iba pang epekto ng habagat sa Bulacan sa Pagtutok Live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, bahagyang nakahinga ngayong Sabado ang mga taga-Bulacan matapos nga ang ilang araw na halos walang tigil ang pag-uulan. Kaninang umaga sumikat ang araw dito sa ilang parte ng lalawigan pero hindi natatapos dyan ang problema sa baha. Dahil sa ilang lugar mataas pa rin ang baha at ilang residente na ang nagkakasakit. Bangka at mga improvised na balsana ang gamit ng mga residente sa ilang bahagi ng Malolos, Bulacan dahil hanggang bewang ang baha sa loob ng kanilang lugar. Dahil hindi na maipasok ang kanilang mga sasakyan, ipinarada nila ito sa MacArthur Highway sa Barangay Longos. May mga lumulusong din sa lagpas bewang na baha. Si Leona nagtitinda pa ng sampagita kahit baha. Gaano po kahirap sitwasyon? Sanay na po. May ibang bahay na abot tuhod ang baha sa loob. Ibigay po nila sa taong bayan yung dapat na ibigay nila. Okay. Tsaka ilang taon na po ito eh. Hindi naman kailangan laging may relief. Hindi po yun yung sagot. This is the new normal. Ito nasa isang linggo na eh. Sa barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, abot dibdib ang baha sa walang tigil na pag-ulan kahapon na sinabayan pa ng high tide. Ayon sa kapitan ng barangay Caliogan, may mga lugar doon na hanggang bewang ang baha. May mga nagkakaalipungan ng araw tulad ni Joey. Nagkakalipungan. Masakit mo pag nagkakalipungan tapos lulusong ulit. Nakapagbigay na kami mga doxycycline, yung ibang mga gamot sa ubo, sa lagnat. Ngayon po, naubusan na kami ng stock ng doxy, yung mga gamot sa ubo, yung pampahid po na cream para sa alipunga. Pia, habang patuloy na hinihintay ng mga residente na tuluyan ng humupa ang baha, hiling nila pang matagalang solusyon sa taon-taon nilang problema sa baha. At yan ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Hindi pa man nasisimulan ang paghimay ng House Appropriations Committee sa 2027 National Budget. May mga puna na si Senador Ping Lacson dahil sa anyay questionabling lump sum appropriation sa infrastructure projects. Ang sabi niya, kung may lump sum, dapat nakahimay o naka-breakdown na kung saan ito gagamitin. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na araw matapos ibigay sa Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 national budget na hiling ng Malacanang, sisimulan na rin sa Lunes ng House Appropriations Committee ang paghimay sa panukalang budget. Pero ngayon pa lang, sinita na ni Senator Ping Lacson ng anyay questionableng lump sum appropriation sa isang proyektong pang-infrastruktura ng isang ahensya. Hindi niya binanggit kung anong ahensya ito, pero sa tingin niya, hindi ito dapat lump sum. Sabi ni Lacson sa isang pahayag, pwede lang ang lump sum appropriations kung ang item o paglalaanan ng pondo ay hindi pa malino kung paano gagastusan, tulad ng calamity fund dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang kalamidad. Sa lump sum para sa infrastructure project, sabi ni Lacson, dapat naka-breakdown o nakahimay kung paano ito gagamitin. Anin Lacson, kaklaruhin niya ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sinilip din ng People's Budget Coalition ng 2027 National Budget. Puna nila, 15% ng kabuoang pambansang pondo ay pambayad utang lang. Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema syempre ay hindi natin na-manage ang ating finances. Pero yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang. Isa ang People's Budget Coalition sa mga nagsilbing observer sa pagtalakay ng 2026 national budget noong nakaraang taon. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, dapat ulitin ang ginawa noong 2025 na naka-livestream ang BICAM. Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Kayo na ba ang susunod na PBB housemate? Simula na ang auditions para sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Ang mga dating celebrity collab housemates may payo sa mga nais pumasok sa bahay ni Kuya. Makichika tayo kay Athena Imperial. The wait is over! Dahil nagsimula na ang auditions para sa new batch ng Pinoy Big Brother housemates. Bukas sa lahat ng Pinoy worldwide mula 18 to 35 years old ang Pinoy Big Brother Collab 3.0. Maaaring mag-submit ng audition video hanggang August 31. Payo ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Grand Winner Caprice Cayetano, nothing beats authenticity. Huwag po kayong matakot na magpakatotoo at syempre magpakatao. Be weird, be funny, be loving. PBB is a competition, kaya paalala ng batchmate at co-lead ni Caprice sa A Million Dreams na si Clifford. Bago kayo mag-audition, ask yourself first kung talagang ready ka ba sa mga challenges. Pakita mo kung ano yung mga bagay na sa tingin mo nagpapa-stand out sa'yo. Ang iba nilang batchmates na pa-reminisce at hindi maitago ang excitement para sa paparating na season ng PBB. Bukod po sa meron po tayong mga bagong makikilala. Excited din po ako dahil marami daw po surprise si Kuya. Marami na naman tayong personalities na mamimit. And syempre, maybe in the future, makaka-work din po namin sila. So parang tuloy-tuloy lang po talaga yung journey. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.